Di ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kasi limited lang. Yes, ma! Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko, isipa. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umiibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang agin na kay hilaw? Mapagpalang araw po muli sa ating lahat, guys. So for today's videos, tara samahan nyo nga po muli ako mag-transplant ng ating tanim na ampalaya. So nakaredy na po yung ating sacks. So yung mga sako ng semento po na hindi na po natin yung mga sako ng semento na pwede pa nating pakinabangan. So nalagyan ko na rin po ito ng lupa na soil na mixture ko na rin po ito. Nilagyan ko po ito ng cow manure at nilagyan ko po ito ng mga puno at dahon ng saging para sa kanyang potassium, ano. So ito po yung ating itra-transplant na ampalaya. Ito po. Mapapansin nyo, medyo malaki na ang ating seedlings. At ready to transplant na po yung ating ampalaya. So ready to transplant na to. Kailangan na po natin silang i-transplant kasi habang palaki sila ng palaki, magagaya po sila nito na biglang tumubo sa ating tanim na kamatis. Kung mapapansin nyo, kamatis yung tanim ko na yan. And then tinubuan po sila ng ampalaya. Meron din po tayo dito at ito. So silang tatlo ay aking ita-transplant sa ating mga sacks or sa mga sako ng semento. So yun po. So ita-transplant na po natin sila. Kaya tara samahan nyo po ako na i-transplant yung ating tanim na ampalaya. So kukunin na po natin yung ating ligaw na ampalaya dito sa ating kamatis na tanim at ita-transplant na po natin siya. Syempre doon sa ating sako. Kasi kailangan niya na, katulad nito, no, medyo lumalaki na siya at kumakapit na yung ampalaya. So kailangan na natin itong i-transplant lalo sa madaling panahon kasi palaki na to at pwede na mamunga, ano. Yan, kung mapapansin nyo, diba? Transplant na po natin itong mga to. And then kukunin na rin po natin ito, ano, kasi kailangan na natin i-transplant itong mga to. Di ba meron pa siyang may pahabol pa, may mali tayo na ampalaya din. So kukunin na po natin itong mga to. Kasi kailangan po natin silang i-transplant kang sa gayon mas lalo po silang lumaki or mas mabuhay pa sila ng matagal. Lalo para makaakyat po sila sa net na ating ginawa po. Doon po sa mga ampalayahan po natin. Ililipat itong mga ampalaya na to. Ayan, alright. So tatlo po ito, ita-transplant po natin. So bubunot pa po tayo ng isa dito sa ating seedling tray. Bubunot tayo ng isa para maging apat po yung ating tanim na ampalaya sa isang sako para kasi limited lang po yung sako na meron tayo. Kaya gagawin na po natin apat. Ayan. So kailangan lamang po natin silang hukayan ng medyo tapos huwag natin silang ididikit-dikit. Hukayan natin sila ng medyo malalim and then tabunan ng lupa. Ayan, alright. Alright, tapos dito naman tayo next sa ating malaki na to, oh. Pwede to na to, guys. Kailangan na talagang ilipat yan kasi kung hindi natin ililipat masasayang to at saan to kakapit kung doon sa kamatisan siya
So, kailangan natin siyang ilipat. Di ba? Ganun lang, oh. Tapos tabunan natin siya ng lupa. Kung mapansin mo, ganun na po. Tabunan lang ng konting lupa. Pwede na yan. So, di ba? So, meron tayong apat na ampalaya. Next po tayo dito, ano? So, kukuha lang po tayo ng, sige, apat. So, yan, para, ano, pisil-pisilin natin para makuha yung ugat. Ayan, 1, 2, ayan. So, kukuha tayo doon. Bali, apat yung kukunin natin, guys, diba? Sabi ko nga po, apat yung ating kukunin na kalabasa, okay? So, sapa. Ay, ampalaya, should I say. O, apat na ampalaya yung ating kukunin. Ililipat natin dito. Okay. Tapos, sumpay tayo ng malalim. And then, tabunan po natin. Okay. Ganyan. Kikita nyo ba, guys? Ayan. Tabunan lamang po natin ito. Alright. Tapos next tayo dito sa dalawa. Siyempre dapat di sila masyadong madikit para may space pa din bawat isa. Sana all may space, ano? Okay. Alright, ito na po ang ating finished product. Wait lang. Yusin natin ito ng konti. So after po natin may transplant yung ating ampalaya, syempre hindi mawawala yung tubig. Kailangan po nating diligan itong ating mga tin-transplant na ampalaya para sila po ay mamuhay. Kasi kapag tin-transplant lamang po natin yung ating ampalaya, tapos hindi po natin ito diniligan, ay maaaring mamatay po yung ating mga ampalaya. So kailangan po nila ng water kasi tingnan nyo, kung mapapansin nyo yung ating soil o lupa ay medyo matigas. So kailangan lang natin sila basain. Ang sa gayon maging compatible yung ating tin-transplant na ampalaya. Okay? Alright? So ganun lang po kadali magtanim ng ampalaya. Sa totoo lang hindi siya madali, ano? So pinaghirapan natin kung ano yung ating tinatanim. So ito ay nangangailangan ng sipag at tiyaga at konting pasensya. So yun lamang po ang aking may babahagi for today's video. So thank you so much po muli. Maraming salamat po and God bless us all. Salamat po sa pagsuporta po sa ating mga video, sa ating vlog. Thank you po and God bless us all ulit. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.